Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yun, panibagong araw, panibagong reaction ulit tayo guys. At for today's video po ay gawan po natin ng reaction. Itong talaga namang nakakatuwa na nakita nating development dito nga po sa kalagayan nito si Kyla. O mas kilala natin sa tawag na Diyosa. Dito nga po sa latest upload nito si Papa Dins patungkol dito kay Kyla o Diyosa ay talaga namang sobrang nakakatuwa na itong si Diyosa. At masasabi natin na hindi sayang ang ginagawang effort nito si Papa Dins para dito kay Diyosa. Unang-una kasi ay nakikita natin na talagang nakikipag-cooperate na itong si Diyosa para dun sa pagpapagamot sa kanya. Dito pa nga lang sa muling pagpunta nito sila Papa Dins dito kay Dr. Vincent, ay maging ito si Dr. Vincent ay sinabi niya na nakikita niyang napakalaki na talaga ng naging improvement nitong si Kyla. At maging doon sa pag-inom nga nitong si Kyla ng gamot at pag-handle niya ng kanya sariling gamot, ay naging kampante na rin doon itong si Dr. Vincent. Dahil nakita naman talaga natin na itong si Kyla ay hindi na katulad nung dati na halos ayaw inumin yung gamot. Pero ngayon ay talaga nakikipag-cooperate na siya para pagalingin yung kanyang sarili. At maging yung mga sagot niya sa mga tanong nitong sila Papa Dins at nitong si Dr. Vincent ay mapapansin natin na malaki na yung pagkakaiba kumpara dun sa mga dating pagsagot niya sa mga tanong nitong sila Papa Dins at nito si Dr. Vincent. Kung mapapansin nyo nga guys, itong si Kyla ay lagi na yung pangungupo dito kay Papa Dins, na kung nung una ay oo lang ang isinasagot nito kay Papa Dins, pero ngayon kung mapapansin nyo, lagi na siyang nakaupo. At eto pa nga, habang nung sila'y nandun sa clinic, ay tinanong nito si Papa Dins itong si Kyla kung ano ba yung gusto nitong itanong dito kay Dr. Vincent. At eto nga, tila nabigla din ito si Dr. Vincent at maging itong si Papa Dins sa naging tanong nito si Kyla kay Dr. Vincent. Dahil ang naging tanong nito ay yung patungkol sa personal na buhay nito si Dr. Vincent. Tinanong nga nito si Kyla kung ito bang si Dr. Vincent ay may asawa na. Pero sinagot din naman agad ito ni Dr. Vincent ng maayos, ng malumanay at may kasamang pagpapayo sa huli.
Nakakatuwa lang ito si Kyla. Dahil tila ba meron siyang paghanga dito kay Dr. Vincent. Sa bagay, talaga naman may itsura itong si Dr. Vincent. At bukod nga sa may itsura ito, ay napakabait nitong makipag-entertain sa kanyang mga pasyente. Kumbaga hindi ito yung tipo ng doktor na bagamat nagpapakabait sa harap ng pasyente, ay mahahalata mo pa rin yung may pagkasuplado. Pero itong si Dr. Vincent ay talaga naman makikita natin na lapat yung pakikitungo niya sa kanyang mga pasyente. Kaya siguro hindi talaga mapigilan nito si Kyla na humanga dito kay Dr. Vincent. At saka kung mapansin talaga natin, tuwing yayayain nito si Papa Dins, ito si Kyla, na magpa-check up nga, ay hindi ito nagdadalawang isip. Lagi itong excited na magpa-check up nga dito kay Dr. Vincent. At yun nga, yun yung napansin natin na may paghanga itong si Kyla dito kay Dr. Vincent. At kung tutusin, maganda din ito guys. Kumbaga, ito kasing paghangang ito nito si Kyla dito kay Dr. Vincent ay pwede niyang gawing inspirasyon ng kanyang paggaling. At ito pa nga guys, after nung makapagpa-check up na sila dito kay Dr. Vincent, at yun, umalis na nga sila dito sa clinic, at nung bumili nga ito si Papa Dins ng gamot, nung makabalik na siya dito sa van, ay ayon dito kay Papa Dins, ay nagpatugtog siya ng mga lumang kanta. Ano yung mga sinaunang tugtugin. At ang layunin niya dito ay ma-refresh utak nitong si Kyla at nitong si Tony yung mga kantang sinauna na maaaring alam nila. Dahil itong si Kyla, alam naman natin na ito'y mahilig talagang kumanta. At ganun din itong si Tony. Ayon sa mga kamag-anakan nito, ay ang isang hilig nitong si Tony ay ang kumanta. At habang nagpapatugtog nga daw itong si Papa Dins ng mga lumang kanta, ay napansin nilang nagkukusot na ng mata itong si Kyla dahil naiiyak ito dun sa pinapakinggan niyang kanta. Hindi na nga lang ito nahagip ng camera o naisama sa vlog nitong si Papa Dins dahil nga may tugtog at pwede siyang makopyright. Pero yun nga, nung makita nila na itong si Kyla ay nagkusot ng mata o naluha o naiyak doon sa pinapakinggan niyang kanta, ay tinanong ito nila Papa Dins at nito si Bornok kung bakit nga ba ito naiyak. At ang sagot ni Kyla ay kasi nalulungkot daw siya. Kumbaga, nadala yung kanyang damdamin doon sa pinapakinggan niyang kanta. Ito yung isang nakakatuwa dito kay Kyla guys. Ito yung isang nakita natin na malaking development, na malaking improvement nitong si Kyla. Dahil kung dati ay ang mga ganitong music o mga tugtog o mga kanta ay baliwala lang sa kanya. Kumbaga normal lang niyang pinapakinggan. Pero ngayon ay nagkakaroon na siya ng emosyon. Naiiyak na siya sa mga ganitong kanta. At itong ginawa kasi ni Papa Dins na ito, kung bakit niya pinatugtog din nga itong mga lumang kanta na ito, ay bilang bahagi ng exercise sa utak o sa isip nitong si Kyla at nito si Tony. At kita mo naman, nakita natin na itong si Kyla ay nag-react dito sa kantang pinatugtog ni Papa Dins. At dahil nga ang sabi ni Kyla ay nalulungkot siya doon sa napakinggan niyang kanta, kaya naman kinumport ito ni Papa Dins. At sinabi nga ni Papa Dins ay huwag kang malungkot dahil andito lang kami na pwede mong maging karamay, na pwede mong pagsabihan kung ano yung iyong nararamdaman. At umupo lang dito si Kyla bilang pagsang-ayon doon sa sinasabi ni Papa Dins, doon sa pag-comfort sa kanya ni Papa Dins.
After nga na makausap o may comfort nito si Papa Dins, ito si Kyla, dahil dun sa kanyang pag-iyak, dahil dun sa narinig niyang kanta, ay niyaya na niya ito na umuwi doon sa bahay nito sila Kyla, dahil inihatid nila ito eh. At ito na nga guys, nung nandito na sila sa bahay nito sila Kyla, ay tinanong nito si Papa Dins itong si Kyla patungkol doon sa kanyang mga gamot, dahil itong si Kyla na nga ang humahawak ng kanyang gamot at siya na yung kusang umiinom sa gamot niya. Kaya sinubukan nito si Papa Dins na tanongin ito si Kyla patungkol dito sa ginagawa niyang pag-inom ng gamot o gagawin niyang pag-inom ng gamot. At ang bawat sagot dito ni Kyla ay tama. Bagamat doon sa isang sagot niya ay sinabi niyang 4 ang iinumin niya sa umaga, pero nung isa-isahin niya ay binawi din niya yon at sinabi nga niyang 3 klaseng gamot lang at yung isa doon ay hinahati. Kumbaga dito ay makikita natin na alam naman niyan lahat kung ano yung kanyang dapat inumin at kung alin yung hindi. Kung alin yung pang umaga at alin yung pang gabi. Pero nagpaalala pa rin ito si Papa Dins dito kay Kyla. At sinabi nga ni Papa Dins na huwag sasayangin nito si Kyla itong mga gamot na ito, dahil talaga namang hindi biro din ang presyo nito. At nangako naman itong si Kyla dito kay Papa Dins na hindi niya sasayangin ang mga gamot na ito at iinumin nga niya ang lahat ng ito sa tamang oras ng kanyang pag-inom ng gamot. Pero sa tingin ko naman guys ay susunod naman itong si Kyla dito sa mga bili ni Papa Dins, dahil nakikita nga natin na talagang gusto na nitong gumaling. At ito pa nga guys, ito yung talagang tumawag sa aking pansin. Nung tanongin ni Papa Dins itong si Kyla kung ano ba yung masasabi nitong si Kyla dito kay Papa Dins. Dito guys ay hindi na iwasan ni Papa Dins na mapaiyak dahil sa naging mensahe sa kanya nito si Kyla. Ito, panoorin natin guys kung ano yung naging mensahe nito si Kyla dito kay Papa Dins at kay Dr. Vincent. Narito po ang clip video. Thank you sa asikaso mo sa akin. Hindi mo ako pinabayaan. Wala nang natulungan mo ako. Kala ko hindi naman tutuloy yun eh. Kaya lang dumating ka, nabigyan ng pag-asa. Yun po. Thank you very Dok, much. ano ka kay Dok? Pasalamat ka. Kay Doc Vincent na rin at nadala uli ako doon. Thank you pa. You're welcome. Ngayon, ano na? Galing na sa puso niya. Salamat. No. Wow, di ba guys? Grabe. Hindi din talaga natin inaasahan na ito yung magiging mensahe nitong si Kyla. Na sobra-sobra yung pagpapasalamat niya dito kay Papa Dins. Sobra siyang nagpapasalamat sa ginawang pag-aasikaso sa kanya ni Papa Dins. Doon sa pang effort ni Papa Dins sa kanya. Sabi nga niya, salamat dahil hindi mo ako pinabayaan. At nang dumating nga daw ito si Papa Dins, ay nabigyan siya ng pag-asa. Kumbaga guys, itong mga ganitong bagay ay naiisip na ngayon ni Kyla. Dati, pag tinatanong ito ni Papa Dins patungkol dito kung ano yung sasabihin niya dito kay Papa Dins, nasasabihin niya lang ay salamat. Yun lang. At maaaring nagpapasalamat siya lang doon dahil inaabutan siya ng pera nito si Papa Dins. Pero ngayon guys, ang ipinagpapasalamat na nitong si Kyla ay yung ginawang pagtulong sa kanya ni Papa Dins na siya'y maipagamot.
Kasi dahil nga daw kay Papa Dins, ay nabigyan siya ng pag-asa. At alam naman natin na ang tinutukoy niya dito ay yung pag-asa na bumalik siya sa dati, dun sa normal niyang buhay. At sa mensaheng ito ni Kayla, ay talaga namang hindi naiwasan nitong si Papa Dins na tumulo ang luha. Maging nga itong si Bornok ay napaiyak din sa mensaheng ito ni Kayla. At malamang, pati ang marami sa manonood o mga viewers ni Papa Dins ay naiyak dito sa mensaheng ito ni Kayla. Dahil dito nga ay nakikita natin na itong si Kayla ay napakalapit na nito doon sa sinasabi nating tuluyang paggaling o pagbalik sa kanyang normal na buhay. At ito yung patuloy nating aabangan at susubaybayan sa mga magiging vlog pa nito si Papa Dins. Itong tuloy-tuloy na paggaling nitong si Kayla. Itong tuloy-tuloy na pagbalik nitong si Kayla sa dati niyang katinoan. Maaaring lahat tayo ay excited na makita itong si Kayla na fully recover na talaga. Yung balik na siya sa normal niyang buhay. Paano guys, hanggang dito na lang muna ulit po. At sana po'y nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta at patuloy na nanonood ng aking mga video. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, ay baka naman po pwedeng makipindot na po ng subscribe button at maki-like and share na rin po ng aking mga video. At bago po tayo magtapos, ay gusto ko lang pong i-shout out itong si Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shout out po sa inyo ma'am. At maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa patuloy nyo pong panonood sa aking mga ina-upload na video. At shout out din po dito kay Ma'am Elena Capillo. At yun ma'am, maraming salamat din po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa lagi nyo pong pag-aabang sa aking mga ina-upload na video. At ganon din po dito kay Ma'am Inday Okray. Shout out po sa inyo. At ganon din po sa aking mga kasamahang reactor kay Ka-Business Official at dito kay Papa Dins TV na sila Taong Gala, Ma'am Fleurs Channel, Annalisa Reality Vlog, Alminda Mix Vlog, Kalingap Turak, at dito kay Katangay PLC. Shoutout po sa inyo. At nakikisuyo din po ako na makisuportahan po itong mga kasamahan ko reactor na ito. Muli po ay maraming salamat po at God bless po sa ating lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bidridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bidridden na, ayan, kahit paano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa Ka-Business Official. Suportahan po natin para kahit paano magkaroon siya ng revenue, may magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.